Mo mga bata na ko na. Wala, ako pa daan, ito na mabaw, kaya. Patuma na sa balay guys. Never na mo rescue, bakayan. Dambuhalang sawa at mga buhaya naglabasan sa Cebu dahil sa tuloy-tuloy at walang tigil na pag-ulan at malawakang pagbaha. Naglutangan din ang maraming mga sasakyan at talaga namang tila dilubyo ang nagaganap ngayon sa ating mga kababayan. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang sitwasyon na nagaganap sa Cebu kung saan malawakang pagbaha ang nararanasan sa ilang mga barangay dahil sa malakas na pag-ulan. Kasama na rito ang epekto ng bagyong Tino na may international name na Typhoon Kalmegi. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre taong 2025, hinagupit ng Typhoon Tino ang Central Visayas at partikular na rito ang lalawigan ng Cebu. Ayon sa report ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, may malalakas na mga pag-ulan at malalakas na hangin na nag-trigger ng malawakang pagbaha at storm surge sa ilang lugar sa Cebu. Libo-libong mga residente mula sa coastal provinces ng Pilipinas ang napilitang lumikas nitong Lunes, November 3, 2025 matapos nga maglandfall ang malakas na bagyong ito sa Central Visayas, isang rehiyon na dati nang tinamaan ng ilan sa mga pinakamatitinding bagyo sa kasaysayan ng ating bansa. Nagdulot ng matinding pagulan at malakas na hangin na umabot sa 155 km per hour ang bagyo na ito na talaga namang nagpabagsak sa maraming mga malalaking puno at maging sa poste ng kuryente. Dahil dito, maraming kalsada ang hindi naman madaanan. Binaha ang maraming komunidad at naapektuhan maging ang operasyon ng mga eroplano at mga barko. Maging ang mga search and rescue efforts ay talaga namang nahirapan sa lakas ng ulan at ng hangin habang tinatamaan ng bagyo ang Central Visayas mula Lunes ng gabi hanggang Martes, November 4, 2025. Pagsikat ng araw nitong Martes, nilamon ng tubig baha ang maraming kabahayan sa Bakayan, Cebu City. Mula sa mga bahay, maririnig ang mga sigaw na humihingi ng tulong mula sa mga residente. Libo-libong mga kabahayan ang nawala ng kuryente sa iba't ibang mga lugar at malawak na bahagi naman ng mga kalupaan ang nalubog sa tubig baha ayon sa mga ulat mula sa social media. Ayon naman sa PAGASA Tropical Cyclone Bulletin, lumalabas na alas 2 ng madaling araw, naglandfall ang bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte, bandang hating gabi. Ilang sandali lang matapos itong maabot ang lakas ng isang ganap na bagyo. Sa lalawigan ng Cebu lamang, mahigit 100,000 katao na ang nawala ng tirahan at napilitang lumikas mula pa noong Lunes ng gabi. Naapektuhan din ng pagbaha ang mga rescue operations sa mga lungsod ng Danao, Liloan, Consolacion, Mandaue, Cebu City at sa Talisay. Marami pa rin ang mga naiipit sa mga matataas na palapag ng kanilang bahay at naghihintay ng tulong matapos ang halos walang tigil na ulan sa bahagi ng Metro Cebu. Ayon sa ulat ng Provincial Government of Cebu, ang malawakang pagbaha ay naganap dahil sa pag-apaw ng mga ilog mula sa Cebu, Talisay, Mandaue, Consolacion at Liloan. Bandang alas 4 ng umaga, muling tumama naman ang bagyo sa Borbon, Northern Cebu bago ito tumawid patungo sa Western Visayas. Marami mga residente ang nagpost online upang humingi ng tulong habang mabilis na tumataas ang tubig at nilalamon ang kanilang mga kabahayan, mga sasakyan, mga ari-arian at maging ang mga kalsada. Sa Barangay Bakayan, Cebu City, partikular sa Villa del Rio 1 Subdivision, umabot hanggang second floor ng kanilang bahay ang tubig baha. Si Cebu City Councilor Winston Pipito na residente ng nasabing lugar ay nag-Facebook Live at nagpaabot na nagsisimula na ang rescue operations, ngunit limitado ito dahil nga sa panganib ng mabilis na agos ng tubig.
Maraming residente naman ang napilitang umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay para makaligtas. Sa Konsolasyon, naiulat naman ang pagbaha sa Galaxy Danglag kung saan ilang residente, kabilang si Angelic Bacus, ay humingi ng saklolo online dahil marami na raw ang natrap ng baha. Sa Danau City, binaharin ang harapan ng mismong Danau Provincial Hospital. Sa Talisay City, tumaas naman ang tubig sa Pueblo San Ricardo Subdivision kung saan sinasabi ng residente na si Nimwell Dayday na lubog na ang unang palapag ng kanilang bahay bandang 6:30 pa lang ng umaga. Sa isang video naman ay makikita ang isang napakalaking sawa na lumulutang sa tubig baha sa Talisay, Cebu matapos ang matinding pagulan. Nakikita pa ang mahabang ahas na ito na gumagapang sa bubong at pagkatapos makatawid ay muling lumangoy sa tubig baha. Isang baka naman ang makikita sa video na ito na hinanod ng baha sa Konsolasyon, Cebu sa kasagsagan pa rin ng pananalasa ng Bagyong Tino. Tulungan pa ang mga residente upang mailigtas ang naturang hayop mula sa rumaragasang tubig. Sa Barangay Biasong, Talisay City, nagsagawa naman ng rescue operations ang mga otoridad sa Crocolandia, isang maliit na wildlife park. Matapos bahain at bahagyang gumuho ang pader ng pasilidad, agad na kumalat ang mga bali-balita na may mga nakawalang mga buhaya mula sa wildlife sanctuary na ito. Pero agad na nilinaw ng pamunuan ng Crocolandia na secured at ligtas ang kanilang mga alaga at wala ni isa man ang nakawala sa mga buhaya na ito. Agad na inilipat sa ligtas na lugar ang mga hayop at pinatatag ang mga harang upang maiwasang makatakas sa mga buhaya at iba pang mga wildlife animals. Ayon kay Dennis Pastor, hepe ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, tuloy-tuloy ang rescue operation sa Talisay City at nakikipag-ugnayan na rin ang Armed Forces of the Philippines sa mga lokal na opisyales para sa tulong sa Liloan at iba pang mga lugar. Mahigit 387,000 na katao na rin ang nailikas mula sa daraanan ng bagyo ayon sa Office of the Civil Defense. Kasama sa mga lumikas ay ang mga taong pansamantalang nakatira pa rin sa mga tent matapos ang naganap na 6.9 magnitude na lindol noong September 2025. Bandang alas 8 naman ng umaga, iniulat ng Pag-asa na ang sentro ng Bagyong Tino ay nasa may Sagay City, Negros Occidental. Taglay ang hangin na 150 km per hours at ang bugso na umaabot sa 205 kph. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala, ang lakas ng hangin nito ay sinasabing umaabot ng hanggang 300 km mula sa gitna. Nagbabala rin ng mga otoridad na manatiling alerto ang mga nasa flood-prone and low-lying areas at agad na lumikas kung kinakailangan habang nagpapatuloy ang walang tigil na pag-ulan. Ang pagdaan ni Tino ay nagpapaalala sa maraming mga Cebuanos sa bangungot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Patuloy ang pagbibigay ng babala ng mga lokal na disaster agencies na maganda sa posibleng mga pagbaha, landslide at malakas na mga hangin lalong-lalo na sa Central Visayas at Northern Palawan. Nagbibigay rin ng regular na mga updates ang Pag-asa at Kaap habang nananatiling alerto ang buong rehiyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.